Madilim ang langit sa Maynila ng hapong iyon. Ang mga ulap ay tila mabibigat na nakabitin sa ibabaw ng mga gusali, wari may itinatagong hindi masabing sama ng panahon. Ang kalsada sa harap ng simbahan ng Quiapo ay nagsisimula ng bumigat sa trapiko, puno ng mga sasakyang nag-uunahan sa pag-uwi mula sa trabaho. Ang mga busina ay nagsasabayan, humahalo sa himig ng kampana para sa Angelus na kararating lamang kumalembang. Sa gilid ng daan, isang dalaga na may suot na simpleng bestida at alampay na kulay asul ang dahan-dahang naglalakad, may hawak na isang supot ng gamot at isang luma at gasgas na bayong na naglalaman ng gulay at kalahating kilong bigas. Ang kanyang mukha ay malumanay, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang uri ng katatagan na bihirang makita sa mga babaeng kaedad niya. Ang pangalan niya ay Jasmine Reyes, 29 na taong gulang. Kilala siya sa kanilang komunidad bilang isang katekista sa maliit na kapilya sa likod ng simbahan. Isang babaeng matyaga, may kaalaman sa pananampalataya at simple. Nang araw na iyon, kararating lang niya mula sa pagdalaw sa kanyang inang maisakit sa kanilang inuupahang maliit na bahay sa Sampalo. Mula nang pumanaw ang kanyang ama 2 taon na ang nakalipas, si Jasmine na ang sumalo sa lahat ng gastusin ng kanilang pamilya, kumikita mula sa pagtuturo at pagtitinda ng kung ano-ano sa kanyang libreng oras. Kakatapak pa lamang niya para tumawid sa kalsada nang biglang may isang malakas na sigaw na umalingaw-ngaw. Hoy, babae! Hindi mo ba nakikita tong sasakyan ng gobyerno? Agad na lumingon si Jasmine. Isang itim na sedan na may pulang plaka ng pulis ang biglang huminto sa kanyang harapan. Mula sa loob, lumabas ang isang lalaking nakauniporme ng pulis, mairanggong kapitan. Nasa mga 40 anyos na ito, suot pa rin ang kanyang maitim na salamin kahit palubog na ang araw. Ang kanyang mukha ay naninigas, ang panga ay gumagalaw, at ang kanyang hininga ay mabigat, tila pag-aari niya ang buong mundo. Sa tingin mo, sa iyo lang ang kalsadang ito, sigaw niya ulit, sabay duro kay Jasmine. Ilang mga nagmumotor na huminto sa ilaw trapiko ang napalingon. Ang ilan ay tila gustong makisawsaw, habang ang iba naman ay nagpasyang magkunwari na walang pakialam. Tumingin si Jasmine nang may kahinahunan, bagamat halatang namumula na ang kanyang mga pisngi. Bahagya siyang yumuko, sinubukang panatilihin ang paggalang. Paumanhin po, Ginoo. Akala ko po kasi malayo pa ang sasakyan ninyo. Tatawid lang po sana ako. Palusot, putol ng pulis sa malakas na boses. Lahat ng tao kapag nagkakamali, laging sinasabi sorry. Pero kapag nakasagi ka ng sasakyan ng gobyerno, alam mo ba ang panganib niyan? Napatahimik si Jasmine. Tiningnan niya ang gulong ng itim na sasakyan. Wala kahit katiting na gasgas. Ngunit ang lalaki ay tila naghahanap ng butas para mailabas ang kanyang galit. Hindi ko po kayo nasagi, Ginoo. Hindi pa po ako nakakatapak sa kalsada. Huwag kang sumasagot. Alam mo ba kung sino ako? Ang mga salitang iyon ay lumabas na parang bala. Ang ilang taong nakatayo sa paligid ay nagsimulang magbulungan. 1 o 2 nagtitinda sa bangketa ang umiling na lang. Kilala nila ang lalaking iyon, si Kapitan Berto Vargas, isang miyembro ng lokal na pulisya na kilala sa pagiging mainitin ang ulo, madalas mag-ayos ng trapiko habang nagagalit at may reputasyon na hindi tinatabla ng batas. Huminga ng malalim si Jasmine, pinipigilan ang sarili. Hindi siya isang babaeng mahilig sa gulo, ngunit ang tono ng kanyang boses ay bahagyang nagbago, naging mas matatag. Hindi ko po intensyon na maging bastos, Ginoo. Pero kung wala po akong kasalanan, hindi po nararapat na sigawan ninyo ako sa harap ng maraming tao na ganito. Ilang mga nanonood ang biglang napigil ang hininga. Isang ale na nagtitinda ng kwek-kwek ang bumulong, naku, matapang din pala tong si Ate Jasmine. Ngunit si Berto ay lalo lamang nag-apoy sa galit. Tinataguan mo ako ng tamang asal. Ano tingin mo sa akin, Preman? Nagpapaalala lang po ako, Ginoo, sagot ni Jasmine. Kalmado pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ngayon ay diretsyo nang nakatingin sa mukha ni Berto. Lumapit ng isang hakbang ang lalaki, matalim ang titig. Sino ka ba? Ha? Masyado kang banal. Itsura mo lang ang mukhang mabait. Huminto siya sandali at saka umismid na maihalong pang-aalipusta. Baka naman pekeng katekista ka lang, ano? Saan ka galing?
Nanghihingi ng donasyon o limos gamit ang pangalan ng simbahan? Ang kanyang mapanuyang tawa ay umalingaw sa hangin na padilim na. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang makaramdam ng pagkailang. Yumuko si Jasmine, kinagat ang labi. Pinipigilan niya ang luha, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit na nadarama. Alam niyang napakasakit ng paninirang puri, lalo na't itinuturo sa isang babaeng mag-isang lumalaban para mapanatili ang dangal. Sumusobra na po kayo, Ginoo, sabi niya ng mahina. Tumawa ng maikli si Berto. Anong sobra? Sinasabi ko lang ang totoo. Ngayon, maraming babae na ganyan, nakabelo, kunwari makadiyos. Sino ba ang nakakaalam kung saan nanggagaling ang pera nila? Isang matandang lalaki na kalalabas lang mula sa simbahan ang sumubok na mamagitan. Sir, paumanhin po, itong babae pong ito ay katekista sa aming parokya. Mabait po siyang tao, madalas tumulong sa mga batang ulila. Wala akong pakialam kung sino siya, putol ni Berto. Kung katekista siya, dapat alam niya ang tamang pag-ugali sa kalsada. Ang mga salitang iyon ay parang latigo sa dibdib ni Jasmine. Sinubukan niyang huminga ng malalim, tiningnan ang lalaki ng walang galit, kundi may isang malalim at sugatang tingin. Humihingi na po ako ng paumanhin, Ginoo. Kung gusto ninyo pa akong murahin, sige lang po. Pero huwag ninyo sanang hamakin ang propesyon ko, lalo na ang paggamit sa pangalan ng pananampalataya. Umismid si Berto, ngunit bago pa siya makasagot, isang tao mula sa karamihan ang nagsalita ng malakas, Hoy, mamang pulis, yung kotse ninyo nakaparada mismo sa pedestrian lane. Paano ninyo sisisihin ang tao kung kayo mismo ang lumalabag? Ang boses na iyon ay nagmula sa isang binatang angkas rider na kanina pa pala kinukuhanan ng video ang pangyayari gamit ang kanyang cellphone. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ilang mga residente ang nagsimula ng maglakas loob na magsalita. Nga po, sir. Tatawid lang naman si Ate Jasmine. Saka wala namang galos yung kotse ninyo. Mahiya naman po kayo, sir. Simbolo ng batas iyang uniforme ninyo, hindi para sa pagiging arogante. Hinarap ni Berto ang mga tao, nanlilisik ang mga mata. Huwag kayong makialam dito. Usapan namin ito. Pero huli na ang lahat. Maraming tao ang nagsimula ng buksan ang kamera ng kanilang mga cellphone. Isang maikling video, ngunit sapat na para sirain ang reputasyon ng kahit sino. Tiningnan ni Jasmine ang sitwasyon ng may kaba. Ayaw niyang mapahiya ang sinuman. Sa kanyang puso, umaasa pa rin siyang matatapos ng maayos ang problema. Tama na po, Ginoo. Nakikiusap po ako, itigil na po natin ito. Ayaw ko po ng gulo. Ngunit si Berto ay nakatitig pa rin sa kanya na may nag-aapoy na mata. Para siyang isang taong pakiramdam ay inagawa ng dangal dahil lamang sa isang simpleng babae na naglakas loob na ituwid siya sa harap ng publiko. Alam mo ba? Dahil sa mga taong katulad mo kaya mahirap respetuhin ang mga pulis. Simpleng babae ka lang. Kung tinuruan ka lang ng nanay mo ng tamang asal, hindi ka magkakaganyan. Ang huling mga salitang iyon. Ang nanay mo. Tumama ito sa puso ni Jasmine na parang isang patalim. Ang kanyang ina, ang nag-iisang taong nagbibigay sa kanya ng lakas sa lahat ng ito. Ang ina nakasusubo lang niya ng lugaw kaninang tanghali habang nakangiti ng mahina sa kanilang manipis na banig. Ang ina na pinipigilan ang ubo tuwing gabi dahil sa mahinang baga. Ang ina na laging nagsasabi, anak, huwag mong sagutin ang kasamaan ng galit. Pero huwag mo ring hayaang yurakan ang iyong dangal. Ngayon, ang pangalan ng kanyang ina ay hinahamak sa harap ng lahat, at ang pasensya ni Jasmine ay tuluyan ng umabot sa dulo. Itinuwid niya ang kanyang katawan. Ang kanyang boses ay naging malumanay ngunit nanginginig, parang isang kulog na nagpipigil na kumidlat. Pwede ninyo akong hamakin, Ginoo. Pero huwag na huwag ninyong hahamakin ang nanay ko. Tumawa si Berto ng may pang-aasar. Bakit? Sino ba ang nanay mo? Senadora? Tumingin si Jasmine diretso sa kanyang mga mata. Hindi po. Pero siya ang nagturo sa akin ang tamang asal. Samantalang kayo, tiningnan niya ang sagisag ng pulisya sa dibdib ng uniforme nito, saka nagpatuloy ng dahan-dahan, ngunit may diin, nagsusuot ng uniforme ng karangalan ng walang karangalan sa kalooban.
Ang boses na iyon ay umalinggaw-ngaw, mahina ngunit malinaw. Ang mga tao ay natahimik. Ang hangin ng hapon na nagdadala ng huling himig ng Angelus ay tila bumigat sa kanilang pagitan. Natigilan si Berto sandali. Pagkatapos, ang kanyang mukha ay namula sa pinipigilang galit. Nagmamatapang ka sa akin, sigaw niya, halos pasigaw. Ngunit bago pa siya makalapit, isang lalaki na nasa 50 anyos ang nagmamadaling lumapit mula sa direksyon ng simbahan. Nakasuot ito ng puting polo at itim na pantalon, may hawak na rosaryo sa kamay. Agad na nagbigay daan ang mga tao. Anong nangyayari dito, Jasmine? Tanong ng lalaki na may kalmadong boses, ngunit may otoridad. Yumuko si Jasmine nang may paggalang. Paumanhin po, Father Mike, nagkaroon lang po ng hindi pagkakaunawaan. Tiningnan ni Father Mike si Berto nang may matalim na tingin, ngunit may paggalang pa rin. Ginoong pulis, kilala ko po ng lubos ang babaeng ito. Isa po siyang guro sa aming parokya, nagtuturo sa mga bata. Kung mayroon mang hindi pagkakaunawaan, mas mabuting pag-usapan natin ito ng mahinahon. Si Berto, na karaniwang kinatatakutan ng marami, ay biglang mukhang kinabahan. Ang pangalan ni Father Mike ay kilala sa lugar na iyon. Madalas pa siyang iniimbitahan sa istasyon ng pulis para magbigay ng payo. Ngunit ang kanyang amor proprio ay nasunog na. Ayaw niyang magmukhang talo sa harap ng maraming tao. Pinapatupad ko lang po ang batas, Father. Muntik na niya akong masagi. Nakahinto po ang sasakyan ninyo sa pedestrian lane, sabat ng binatang angkas rider kanina. Walang takot. Naka-video po lahat, sir. Gusto ninyong makita. Natigilan si Berto. Ang ugat sa kanyang sentido ay umbok. Ngunit bago pa niya maagaw ang cellphone ng binata, tinapik ni Father Mike ang kanyang braso ng marahan. Tama na, iho. Hindi na kailangang magtaasan ng boses. Magkakapatid tayo sa bansang ito. Ang nagkasala ay humihingi ng tawad at ang nasaktan ay nagpapatawad. Hindi ba't iyan ang turo ng ating pananampalataya at maging ng mabuting batas? Yumuko ng malalim si Jasmine, pinipigilan ang luhang malapit ng tumulo. Hindi siya umiiyak dahil sa takot, kundi dahil sa ginhawa. Sa wakas, may isang taong nagtanggol sa katotohanan ng walang dahas. Ngunit sa likod ng kahinahunan na iyon, may isang bagay na nagsimulang umusbong sa dibdib ni Berto. Hindi niya matanggap na napahiya siya sa harap ng maraming tao ng isang simpleng katekista. Sa likod ng kanyang matatalim na mata, may isang baga ng paghihiganti na hindi pa namamatay. At nang gabing iyon, nang walang nakakaalam, ipinangako ni Berto sa kanyang sarili, babalikan ko siya. Nang gabing iyon, dahan-dahang bumuhos ang ulan. Ang mga patak nito ay tumutunog sa yero ng bubong ng inuupahang bahay ni Jasmine sa Sampaloc, lumilikha ng isang malungkot na ritmo. Sa loob ng maliit na bahay na may pader na semento, nakaupo si Jasmine sa tabi ng kanyang inang nakahiga sa manipis na banig. Isang maliit na gasera ang nagsisilbing ilaw sa halos madilim na silid. Inay, patawarin inyo po ako. Kanina po sa daan, napagalitan po ako ng pulis, sabi niya ng mahina habang pinipiga ang basang tela para ipampunas sa noo ng kanyang ina. Ang matanda niyang ina ay ngumiti ng mahina. Ayos ka lang ba, anak? Opo, inay. Medyo masama lang po ang loob ko. Hinamak po niya kayo, sagot ni Jasmine, ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa-masa. Hinaplos ng matandang babae ang pisngi ng kanyang anak. Hayaan mo na, anak. Kung naninira ang isang tao, ibig sabihin, marumi ang puso niya. Huwag kang sasabay sa dumi, hayaan mong ang Diyos ang maglinis. Tumango na lamang si Jasmine. Alam niyang laging pinapakalma siya ng kanyang ina ng mga salitang puno ng karunungan, ngunit ang sugat ay nananatiling nakaukit sa kanyang puso. Lalo pat ngayon, marami ng residente ang nakakita sa nangyari kanina at ang ilan sa kanila ay nagvideo pa. Samantala, sa ibang lugar, sa opisina ni Kapitan Berto Vargas, ibang-iba ang sitwasyon. Ang silid ay puno ng amoy ng sigarilyo na nakakasakal. Sa harap niya, isang batang pulis ang nakatingin sa screen ng cellphone na may balisang mukha. Sir, kumakalat na po yung video ninyo kaninang hapon, sir. Nasa mga group chat na po ng mga taga-Quiapo at nagsisimula na pong pumasok sa Facebook at TikTok. Malakas na ipinatong ni Berto ang upos ng sigarilyo sa ashtray. Ano?
Opo, sir. Sabi po ng mga netizen, kinakampihan nila yung katekista. May nagsasabi po na arogante kayo, may nagtag na rin po sa official account ng Inayos ni Berto ang kanyang upo, tiningnan ang screen ng cellphone ng kanyang tauhan. Doon ay nakita niya ang kanyang mukha na dinuduro si Jasmine habang nagagalit. Pagkatapos ay ang bahagi kung saan sinabi ni Jasmine ng may diin, uniforme ng karangalan ng walang karangalan sa kalooban. Naging viral ang linyang iyon. Burahin ninyo yan. Utusan ninyo lahat na burahin, sigaw ni Berto. Sinubukan na po, sir. Pero marami na pong nag-repost, nasa YouTube na rin po. Libo-libo na ang komento ng mga netizen. Tumingin si Berto sa pader. Sa kanyang isipan, ramdam niya ang kahihiyan. Sa buong buhay niya, kilala siyang matigas pero nire-respeto. Ngayon, dahil lang sa isang simpleng katekista, wasak ang kanyang imahe. Kung ganoon, sabi niya ng marahan, malamig ang tono, gagawa tayo ng ibang bersyon ng kwento. Para malaman ng publiko kung sino talaga siya. Kinabukasan, sa maliit na kapilya sa likod ng simbahan ng Quiapo, bumalik sa pagtuturo si Jasmine na parang walang nangyari. Ang tawanan ng mga bata ang pumuno sa umagang iyon. Mga bata, sino ang makakapagbasa ng ama namin ng may damdamin? Ako po, Ate Jasmine, sagot ng isang batang lalaki na may sigla. Ngumiti si Jasmine. Saglit, naramdaman niyang payapa ang lahat, na parang hindi nangyari ang insidente kahapon. Ngunit ang kapayapaang iyon ay gumuho ng isang tagapamahala ng parokya ang tumakbo papasok sa klase. Jasmine, may masamang balita. Lumabas ka muna sandali. Lumabas siya na may nagtatakang mukha. Sa labas ng kapilya, mayroon ng ilang residente na may hawak na cellphone, ipinapakita ang isang post na kasalukuyang trending. Ang pamagat sa screen na booking. Peking katekista, manloloko ng donasyon simbahan, nagpanggap biktima ng pulis. Natigilan si Jasmine. Binasa niya ang nilalaman ng balita, isang mahabang artikulo na may mapanlinlang na naratibo, kumpleto sa litrato niya sa kalsada kahapon. Nakasulat pa na madalas siyang humingi ng peking donasyon sa palengke at nanloloko ng mga tao, kahit lahat ng iyon ay kasinungalingan. Diyos ko po, bulong niya. Isa sa mga residente ang nagsabi, sabi po, galing daw sa pulisya ang balitang ito, Ate Jasmine. Marami pong naniniwala. Sa group chat nga po ng barangay ang ingay na. Kinagat ni Jasmine ang kanyang labi. Alam niya kung sino ang gumawa ng balitang iyon. Isang tao lang ang may motibo, si Berto Vargas. Pero wala siyang direktang ebidensya. Kaya nanahimik na lamang siya kahit nag-aalab ang kanyang kalooban. Nang gabi ring iyon, isang video ng kiklarifikasyon mula sa isang hindi kilalang account ang lumabas sa YouTube na may bombastikong pamagat, pulis hinama. Peking katekista, huling-huli si aktong nagsisinungaling si publiko. Sa video, ang original na recording ay in-edit. Ang bahagi kung saan sinisigawan si Jasmine ay tinanggal, pinalitan ng peking naratibo na may boses ng isang dubber. Ang babaeng ito ay nagpapanggap na inaapi, ngunit siya ang nag-umpisa ng gulo. Ang mga komento ng netizen ay nahati. Ang ilan ay nananatiling kumakampi kay Jasmine, ngunit ang iba ay nagsimula ng magduda. Kung totoong katekista yan, bakit hindi umamin? Tao rin naman ang pulis. Baka niloko lang siya. Nang gabing iyon, nakaupo si Jasmine sa kanilang maliit na balkonahe, nakatingin sa langit. Ang kanyang mga luha ay dumadaloy ng walang tunog. Panginoon, kayo po ang nakakaalam kung sino ang nagsasabi ng totoo. Pero hanggang kailan po ako mananahimik? Mula sa loob ng bahay, tinawag siya ng kanyang ina sa paos na boses. Anak, huwag kang umiyak. Ang taong nasa tama ay mananatiling nakatayo kahit mag-isa. Tiningnan ni Jasmine ang mukha ng kanyang ina, mahina ngunit matatag. At sa sandaling iyon, nagpasya siya. Inay, bukas po, pupunta ako sa istasyon ng pulis. Ayaw ko pong yurakan ang katotohanan. Kinabukasan, sa istasyon ng pulisya, malamig ang pakiramdam sa lobby. Ilang mga opisyal ang tumingin kay Jasmine nang may kakaibang tingin nang pumasok siya dala ang isang folder na naglalaman ng mga sulat at ebidensya. Dumiretso siya sa reception desk. Magandang umaga po. Ano po ang kailangan nila?
Gusto ko po sanang magsampa ng reklamo para sa paninirang puri, sagot ni Jasmine ng may paggalang. Laban kanino po? Isang pulis na nagngangalang Kapitan Berto Vargas. Natigilan ang batang opisyal. Nagkatinginan sila ng kanyang kasama. Isa sa kanila ay mabilis na tumawag sa loob. Hindi nagtagal, isang lalaking malaki ang katawan ang lumabas. Sino pa nga ba kundi si Berto mismo? Ngumiti siya ng may pang-aasar. Aba, heto na pala ang viral na katekista. Dumating din sa wakas. Hindi po ako naparito para makipagtalo, Ginoo, sabi ni Jasmine ng mahinahon. Gusto ko lang pong maibalik ang malinis kong pangalan. Malinis na pangalan? Isang maliit na tawa ang kumawala sa labi ni Berto. Pangalan ng isang taong nagpapanggap na biktima. Mayroon po akong ebidensya ng orihinal na video, Ginoo. Hindi tulad ng ipinakalat ninyo. Ang video, pwedeng i-edit, Hija. Huwag mo akong turuan ng teknolohiya. Ilang pulis pa ang nagsimulang lumapit, tumitindi ang tensyon. Ngunit bigla, isang lalaking may ibang uniforme ang pumasok mula sa likurang pinto. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang boses ay mabigat. Anong nangyayari dito, Berto? Lahat ay napalingon. Iyon si Major David Santos, ang bagong hepe ng istasyon na kilala sa pagiging tapat at may integridad. Wala po, Commander. May isang tagalabas lang po na nagrereklamo ng walang basehan, mabilis na sabi ni Berto. Gusto kong marinig mismo, sabi ni Major Santos habang nakatingin kay Jasmine. Maaari po bang ipaliwanag ninyo, Ginang? Inilabas ni Jasmine ang isang flash drive mula sa kanyang bag. Ito po ang video mula sa isang residente, walang edit. Makikita po ninyo kung paano ako sinigawan at hinama. Ipinlay ni Major Santos ang video sa computer sa kanyang opisina. Tahimik. Lahat ng mata ay nakatuon sa screen. Doon, malinaw na nakita si Berto na nagduduro at nagmumura, at ang eksena kung saan mahinahong sumagot si Jasmine. Walang kahit katiting na ebidensya na siya ang nag-udyok ng gulo. Sapat na, sabi ni Major Santos, isinara ang laptop na may seryosong mukha. Berto, anong ang ibig sabihin nito? Nataranta si Berto. Ako nadala lang po ako ng emosyon, sir. Pero siya rin po di. Tama na. Ayaw kong makarinig ng palusot. Ipinahiya mo ang institusyon. Ipinag-uutos kong pansamantala kang suspendido habang iniimbestigahan ito. Ang silid ay biglang tumahimik. Yumuko si Jasmine. Ang kanyang mga mata ay nagluluha, hindi dahil sa ginhawa, kundi dahil sa pagkaantig na mayroon pa ring hustisya sa mundong madalas ay hindi makatarungan. Salamat po, sir, sabi niya ng mahina. Hindi mo kailangang magpasalamat, sagot ni Major Santos. Ipinaglalaban mo lang ang karapatan mo at hindi iyon mali. Ngunit sa likod ng desisyong iyon, hindi pa tapos ang problema. Sa labas, pinag-uusapan pa rin ng mga netizen. May kumakampi kay Jasmine, pero mayroon ding bumabatikos sa kanya ng masasakit na salita. Ang mundo ng social media ay mas malupit kaysa sa totoong mundo. Ilang araw ang lumipas, tinawagan si Jasmine para sa isang interview ng isang lokal na istasyon ng Z. Malumanay na nagtanong ang presenter, Ate Jasmine, bakit po nanatili kayong mahinahon sa kabila ng ganito kalaking paninirang puri? Tumingin si Jasmine sa kamera, ang kanyang ngiti ay payapa. Dahil naniniwala po ako na ang katotohanan ay hindi kailangang sumigaw. Sapat na itong tumayo ng tuwid. At naniniwala rin po ako na hindi lahat ng pulis ay masama. Marami pa rin pong mabubuti at matatapang na nagpapatupad ng hustisya. Ang mga salitang iyon ay muling naging viral. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa away, kundi dahil sa karunungan. Ang mga komento ng netizen ay nagsimulang magbago. Masyaala, napakabuti ng katekistang ito. Sana matauhan ang mga aroganteng pulis tulad ni Berto. Ito ang tunay na matatag na babae, hindi sa galit, kundi sa mabuting asal. Ngunit sa kabilang dako, si Berto, na ngayon ay suspendido, ay nagsimulang mawalan ng kontrol sa kanyang buhay. Nakatanggap siya ng sulat para sa isang internal na investigasyon, galit na galit ang kanyang asawa, at ilang mga kasamahan ang lumayo. Pakiramdam niya ay napapaligiran siya, napahiya, at sinimulang sisihin ang lahat, lalo na si Jasmine.
Nang gabing iyon, nakaupo siya sa isang karinderya sa tabi ng daan, gusot ang mukha, nanginginig ang mga kamay. Dapat humingi ng tawad ang babaeng yon, bulong niya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magkakaganito. Tiningnan siya ng kanyang kaibigan ng may awa. Tama na, Berto. Minsan, ang maliit na pagkakamali ay nagiging malaking aral. Huwag kang maghiganti, lalo ka lang masisira. Hindi. Babalikan ko siya. Alam ko kung saan siya nakatira. At dito nagsimula ang isang panibagong bagyo na paparating. Isang bagyo na hindi na lamang paninirang puri, kundi isang tunay na banta sa kaligtasan ni Jasmine at ng kanyang ina. Ang langit ng Maynila ng gabing iyon ay hindi kasing ganda ng dati. Tinakpan ng madilim na ulap ang buwan at ang hangin ay umiihip, nagdadala ng lamig at masamang pangitain. Sa kanilang maliit na inuupahang bahay, katatapos lang ni Jasmine ihanda ang gamot ng kanyang ina. Tiningnan niya ang orasan sa dingding, halos 11:00 na ng gabi. Sa labas, tahimik na ang kalsada. Ang huni ng mga kuliglig ay maririnig sa pagitan ng ambon na hindi pa tumitila mula pa kaninang hapon. Isinara ni Jasmine ang bintana at pumunta sa kusina para magtimpla ng mainit na tsaa para sa sarili. Ngunit bago pa kumulo ang tubig, nakarinig siya ng marahang yabag sa labas ng kanilang bakod. Mabigat ang mga hakbang, regular at papalapit. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Lumapit siya sa pinto, sumilip sa maliit na siwang ng kortina, at nakita ang anino ng isang taong nakatayo sa labas ng bakod. Nakasuot ito ng itim na jacket, at ang kanyang mukha ay natatakpan ng sombrero at face mask. Kinapa ni Jasmine ang kanyang dibdib. Sino yan? Sigaw niya ng mahina ngunit may diin. Walang sagot. Tanging hangin lamang ang umihip sa mga tuyong dahon. Ngunit bigla, isang magaspang na kamay ang malakas na humampas sa kanilang bakal na bakod. Blag! Ang kanyang ina na natutulog ay nagulat. Diyos ko po! Ano yun, anak? Agad na pinakalma ni Jasmine ang ina. Wala po, Nay. Baka mga batang nagbibiruan lang. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi. Alam niyang hindi ito simpleng kalokohan. Pagkatapos ay may narinig siyang boses mula sa labas, paos at puno ng galit. Ang lakas ng loob mong ipahiya ang isang tao sa harap ng publiko, katekista. Akala mo nanalo ka na, ha? Napalunok si Jasmine. Kilala niya ang boses na iyon. Ang boses ni Berto Vargas. Ginoong Berto, huwag po kayong gagawa ng kalokohan. Bahay ko po ito. Kung gusto ninyong makipag-usap, pumasok kayo ng maayos. Huwag po kayong manakot. Sinira mo ang buhay ko. Hindi ako titigil hanggang sa masira ka rin. Narinig ang mga yabag na papalapit, at pagkatapos ay ang tunog ng isang batong ibinato sa salamin. Prang! Nabasag ang salamin ng bintana. Napasigaw ang kanyang ina. Inay, pumasok po kayo sa kwarto. I-lock ninyo ang pinto, sigaw ni Jasmine. Kinuha ni Jasmine ang kanyang cellphone, nanginginig ngunit mabilis na pinindot ang numero ni Major Santos, ang nag-iisang taong mapagkakatiwalaan niya. Hello, sir. Tulong po, sir. May tao po sa labas ng bahay. Pinagbabantaan po niya ako. Mukhang si Ginoong Berto po. Makinig ka, Jasmine. Huwag mong bubuksan ang pinto. Magpapadala ako ng mga tauhan ngayon din. Ngunit bago pa dumating ang tulong, isa pang bato ang tumama sa pader. Narinig ang tunog ng isang motor na papalayo. Tumakas na si Berto, iniwan ang isang banta sa hangin ng gabi. Tinakpan ni Jasmine ang kanyang mukha ng dalawang kamay. Dumaloy ang mga luha, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod na mag-isang lumaban sa kawalang katarungan. Ilang minuto ang lumipas, 2 pulis ang dumating kasama si Major Santos mismo. Ininspeksyon nila ang paligid ng bahay at nakakita ng isang bato na may nakataling papel. Sa papel ay nakasulat, kapag nagsalita ka pa sa media, ang nanay mo ang mananagot. Nanginginig si Jasmine habang binabasa iyon. Kinuha ni Major Santos ang papel, nanigas ang kanyang mukha. Seryosong banta na ito. Sisiguraduhin kong mahuhuli ang may gawa nito, Jasmine. Pero, sir, paano kung may gawin talaga siya sa nanay ko? Huminahon ka.
Simula ngayong gabi, magkakaroon ng mga tauhan na magpapatrolya sa paligid ng bahay mo. Huwag kang matakot. Kumikilos na ang hustisya. Kinabukasan, mabilis na kumalat sa social media ang balita tungkol sa insidente ng pananakot. Maraming netizen ang muling kumampi kay Jasmine. Nagtrending sa EDHI ang hashtag na Justice for Ate Jasmine. Ang mga residente sa kanilang lugar ay nagsimula na ring magbantay sa kanyang bahay. Ilang mga ina ang dumating dala-dala ang pagkain. Ilang mga kabataan ang nagboluntaryong magbantay sa harap ng kanilang eskinita. Nasa likod mo kami, Ate Jasmine, sabi nila. Naantig si Jasmine. Napagtanto niyang ang pakikipaglaban para sa katotohanan ay hindi lamang para sa kanya. Marami pa ring taong may pakialam. Ngunit mula sa kanyang pinagtataguan, pinanood ni Berto ang lahat ng iyon na may nag-aalab na galit. Nagtatago siya sa isang boarding house ng kanyang kaibigan sa Quezon City. Ang kanyang itsura ay hindi na maayos, pula ang mga mata dahil sa kulang sa tulog. Lahat sila sa kanya kumakampi. Kailangang matuto ng takot ang babaeng iyan, bulong niya habang nakatingin sa isang maliit na patalim sa mesa. Ngunit sa sandaling iyon, malakas na kumatok sa pinto ng kanyang kwarto. Dalawang lalaking nakauniporme ng pulis ang pumasok, pinangungunahan mismo ni Major Santos. Kapitan Berto Vargas, inaaresto ka namin para sa karagdagang investigasyon dahil sa mga aligasyon ng pananakot at pagpapakalat ng kasinungalingan. Nagulat si Berto ngunit sinubukang magdahilan. Anong ebidensya? Wala akong tinatakot. Ipinakita ni Major Santos ang kanyang cellphone. Mayroon kaming kopya ng TCV mula sa mga kapitbahay ni Jasmine. Kasama na roon ang malinaw na boses mo. Tiningnan ni Berto ang screen. Namutla ang kanyang mukha. Ngunit ang kanyang ego pa rin ang pumipigil sa kanyang sumuko. Nararapat lang sa kanya iyan. Sinira niya ang karera ko. Tiningnan siya ni Major Santos ng malamig. Walang taong nasisira dahil sa katotohanan, Berto. Ngunit marami ang nasisira dahil sa pagtangging umamin sa pagkakamali. Ilang araw ang lumipas, mabilis na kumalat ang balita ng pagkakaaresto kay Berto. Sa media, binanggit ang pangalan ni Jasmine bilang simbolo ng katapangan ng isang babae na lumaban sa kawalang katarungan gamit ang pasensya at pananampalataya. Maraming mamamahayag ang dumating sa parokya, nais siyang muling interbyuhin. Ngunit tinanggihan ni Jasmine ang sobrang atensyon. Sinabi lamang niya, hindi po ako bayani. Nais ko lang pong ipakita na ang paggalang at katapatan ay hindi dapat matalo ng kapangyarihan. Samantala, ang kanyang ina, na dumanas ng trauma, ay nagsimula ng gumaling. Anak, ipinagmamalaki kita. Pero tandaan mo, hindi pa tapos ang pagsubok kahit humupa na ang bagyo. Minsan, pagkatapos ng katahimikan, nais makita ng Diyos kung mananatili ka pa ring mapagkumbaba. Tumango si Jasmine, hinagkan ang kamay ng ina. Opo, inay. Hindi ko po nais magtanim ng galit kaninuman. Sa pansamantalang selda, nakaupo si Berto sa isang bakal na upuan, nakatingin sa kawalan. Sa harap niya, nagsusulat ng ulat si Major Santos. Ayaw kong makita ang isang pulis na nawawala ng pagkatao, Berto, sabi niya nang hindi tumitingin. Pwede ka pang magbago. Pero kailangan mo munang maging tapat. Tahimik si Berto, blanko ang mga mata. Ngunit dahan-dahan siyang nagsalita. Pakiramdam ko po, ang liit-liit ko, sir. Nagtrabaho ako ng maraming taon, hindi ako pinupuri. Minsan lang akong nagalit, lahat na ng tao galit sa akin. Tao lang po ako. Ang taong nagsisisi ay tinatanggap pa ng Diyos, malumanay na sabi ni Major Santos. Pero ang taong patuloy na binibigyang katwiran ang pagkakamali ay lalo lamang lulubog. Tumulo ang luha ni Berto nang hindi niya namamalayan. Ako humihingi po ako ng tawad, sir. Huwag sa akin, sagot ni Major Santos. Humingi ka ng tawad sa taong sinaktan mo. Ilang araw pagkatapos noon, isang hapon, nakaupo si Jasmine sa beranda ng kapilya, nagsusulat ng aralin para sa mga bata. Biglang dumating ang isang opisyal dala ang isang sulat. Ate Jasmine, galing po ito sa istasyon. Binuksan ni Jasmine ang sobre. Sa loob nito ay isang opisyal na sulat ng paghingi ng paumanhin mula sa kapulisan at isang sulat kamay mula kay Berto.
Inaamin ko po ang aking pagkakasala at pinagsisisihan ang aking mga ginawa. Humihingi po ako ng tawad kay Ate Jasmine at sa kanyang ina. Haharapin ko po ang aking responsibilidad at susubukang magbago. Berto Vargas. Binasa ni Jasmine iyon na may basang mga mata. Tumingin siya sa langit at bumulong, Panginoon, ipinakita ninyo ang hustisya, hindi sa pamamagitan ng espada, kundi sa pamamagitan ng pasensya at panalangin. Kinabukasan, nagpasya si Jasmine na pumunta sa istasyon ng pulis. Hindi para magreklamo, kundi para magpatawad. Nang magkita sila sa isang silid, tahimik ang paligid. Nakayuko si Berto, paos ang boses. Alam kong hindi mabubura ng paghingi ko ng tawad ang lahat, pero lubos po akong nagsisisi. Tiningnan siya ni Jasmine nang malumanay at nagsabi, Ginoo, hindi ko po nais na maparusahan kayo ng mabigat. Nais ko lang pong malaman ninyo na ang unipormeng suot ninyo ay hindi simbolo ng kapangyarihan, kundi isang tungkulin. Iniangat ni Berto ang kanyang mukha, mamasa-masa ang mga mata. Salamat po, Ate Jasmine. Tatandaan ko po yan habang buhay. Nang gabing iyon, bumalik si Jasmine sa bahay. Nakangiti ang kanyang ina habang nagsasabi, Anak, sa wakas, nagwagi ang puso mo. Hindi dahil malakas ka, kundi dahil hindi ka gumanti ng galit. Umiti si Jasmine, nakatingin sa langit na ngayon ay maliwanag na. Ang kabilugan ng buwan ay malumanay na sumisikat sa ibabaw ng kanilang bubong. Inay, minsan, ang hustisya ay dumarating ng huli, pero hindi ito nawawala. Basta't matyaga tayong maghihintay. Ang kwento ni Jasmine ay naging inspirasyon sa maraming tao sa kanilang lugar. Nakilala siya hindi lamang dahil sa kanyang kabutihan, kundi dahil sa pambihirang lakas ng kanyang puso. Samantalang ang pangalan ni Berto ay naging isang paalala na ang kapangyarihan na walang pakikiramay ay isang kayabangan lamang na naghihintay na bumagsak. At mula noon, naniwala ang komunidad na walang mas matapang pa sa isang taong nagtatanggol sa katotohanan ng may pasensya at nagpapatawad ng may buong katapatan. Dahil sa